Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. So, ang pag-usapan natin mga kababayan, meron na naman po. Ito matagal na tong naispatang Matagal na po itong naispatan na buang. Oo. Abogadang buang. Oo. Binutata po ni Sandro Marcos ang abogadang buwang. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan kung sino po itong abogadang buang na sinoplak po ng katotohanan ni Representative Sandro Marcos ng Ilocos Norte 1st District. Yan po ay walang iba kundi si former COMELEC commissioner na si Attorney Rowena Guanzon. Ito pong si Rowena Guanzon, di mo alam kung sinong kakampihan niya. Freewheeling po ito. He can go to the left, he can go to the right. Basta wag lang Marcos. Kung sino po ang kaaway ng Marcos, doon po siya. So meaning, anti-Marcos siya. O, di ba? Kumakampi sa mga Duterte. Biglang kakampi sa mga kakamping sa Dilawan. Tapos pupunta naman siya kay Duterte. Pupunta na naman siya kay Dilawan at kakampings. Nilalaro niya po, no? Kung gusto, kumbaga, may ambisyon po siya. Mukhang nag-aambisyon ito. Frustrated po ito na hindi nakaupo sa nakaraang 19th Congress na mambabatas bilang party list. Kasi po, ayun, yung kinakampihan niyang Duterte, tini-RO siya sa Supreme Court, hindi po siya naproklama. Eh ngayon, tapos na yung termino niya, hindi niya na alam kung sino kakampihan niya. O ngayon, nakaisip siguro, basta anti-Marcos, doon ako. O ngayon, di ba? Kahapon, nagtataka yung mga Duterte minions, bakit nasa Luneta si Guanzon, akala nila pinupuri ni Guanzon si Tokmol Sara Duterte na isa ring buang. Di ba may post pa nga siya dyan? Kung ngayon nagagawin ang presidential election, paniguradong mananalo si Vice Presidente Duterte. O ayun, pero nandun po siya sa Luneta. May hawak-hawak pa siyang buhaya. Alaga mo yan di ba? Hindi mo maintindihan. Talagang may saltik yata mga kababayan. However, siya po ay binutata ni Representative Sandro Marcos. Kasi ito pong si Guanzon, no, nagmamalaki na naman para po itong si Meow Meow. Nagpapapansin mga kababayan, talagang may sakit. Ano yon? Aside sa may saltik, kulang sa pansin. Mukhang may ADHD rin ito. Adult ADHD mga kababayan. Bakit? Anong sabi niya? Mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka Sandro. Actually kulang yan kasi may ... Ang kabuuan niyan, nasira daw kasi ang pangalan ng Marcos gawa ng kanilang pinsang si Speaker Romualdez. Ang sinasabi po ni Guanzon, Sandro, kawawa ka iho. Wala ka ng chance manalo sa 2028. Wala nang boboto sa'yo. Nasira ang pangalang Marcos sa mga dahil kay Speaker Romualdez. Guanzon, noon nyo pa sinasabi yan. Diba? Nung sinabi nyong na-depose nyo ang mga Marcoses, never again. Never again to martial law. Pero nagkaroon ng martial law. Kung never again sa martial law, bakit pa nilagay ng mga framers ng Constitution niyan tulad ni Ascuna, tulad ni sino ba yung isa? Nakalimutan ko isa Yung mga buhay pa na mga kasaling sumulat o parteng sumulat sa Konstitusyon. Bakit nilagay pa rin ang martial law sa Konstitusyon? O sumisigaw kayo ng never again. Never again to Marcoses o what happened? Wala bang bumoto sa mga Marcoses? Kaya yung sinasabi mo Guanzon na walang buboto sa Marcos,
pag may tumakbong kapamilya ni Pangulong Marcos, wag lang si Amy. Halimbawa si Sandro Marcos, walang boboto dyan. Baka sa'yo, walang boboto. Pero kay Sandro Marcos, baka tulad ng buhangin sa karagatan. Hindi mo mabilang, di po ba? Pero may loophole po yung sinabi niya. Kaya nga sabi dyan, no, abogado, natagpo ang walang alam sa batas. Bobo! Abogado ka pa man ding naturingan. Wala ka palang alam sa batas. Pambihira naman mga kababayan, no? Nakakahiya naman. Di po ba? Bakit? Hindi pa po qualified. Hindi pa po qualified. Ang batang representante ng 1st District ng Ilocos Norte na si Representative Sandro Marcos para tumakbo ng presidente sa 2028. Ha? Saka yung sinasabi mo, kung presidente man ang tatakbuhan niya, kung senador, hindi pa rin po, mga kababayan. Or vice president, hindi pa rin po. Napakatanga mo, Rowena Guanzon, abogado ka pa man din. Sa palagay mo, kung tatakbong representante si Sandro Marcos, tapos na po termino niya. Ikatlong termino niya na ito. Hanggang pang ilang termino lang po ang congressman, 3 consecutive terms, 3 years each. Pangatlo niya na po ito. Last term niya na po ito. Baka ito, pupunta na lang munang mag-gobernor doon po sa kanilang bayan sa Ilocos Norte. Tangengot. Hindi ka nagbabasa ng sinasabi ng konstitusyon. Kung tatakbo mang gobernor o vice governor or LGU po ang butihing Congressman Sandro Marcos, mananalo po yan sa kanilang bayan. Bogok na Rowena Guanzon, abogadong walang alam sa batas. Kung ini-insinuate mo sa amin na walang boboto kay Sandro Marcos para tatakbo siyang VP, no, not qualified. Senator, not qualified. Presidente, not qualified. Bakit? Ano pong sagot ni Sandro? Ayan po, oh. Alam ninyo po ba kaya kung anong edad ko? Alam nyo po ba kung ano po ang edad ko? I'm 31. So, in 2028, I'm not qualified to run for Senate, for VP, for Vice President. I'm young. My suggestion for her is better to read the Constitution first before she speaks. Wow naman! Ayan. Napak-check ka. Nakakahiya ka. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat ng abogado alam ang nilalaman ng batas. Nakachamba lang po yan sa bar exam. O ano, nagmamayabang ka. Pinagmamalditahan mo si Representative Sandro Marcos. O ayan, magbasa ka daw po ng Constitution. Marami ka namang free time naman pala. No? Bakit during your freedom, why don't you not enhance your knowledge? Read again the Constitution. Hoy! Integrated Bar of the Philippines, Supreme Court, ang daming tanga, bobo at tamad na mga abogado sa Pilipinas tulad ni Rowena Guanzon, tulad ni Sara Putokmol Duterte. Marami pa pong iba. Porket abogado, akala mo matatalino na, malakas pang manakot ang mga kupal. O ayan tandaan mo Guanzon. Akala mo hindi ka mababalikan ni Sandro Marcos? Pinakita lang na tanga at bobo ka. Okay? Now, punta naman tayo dito mga kababayan. Punta tayo dito. Dito po, kay Rowena Guanzon pa rin mga kababayan, mga DDS, litong-lito na kay Attorney Guanzon. Bakit po? Tingnan nyo po yan. Tingnan nyo po itong larawan na to.
O tingnan ninyo. Sabi dito, wrong rally. Some DDS expressed disappointment after former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon was seen attending the Luneta rally instead of their people power gathering at Gate 4 Camp Aguinaldo. Ang sabi pa nung isa, buhat-buhat pa si Inday. Nagkamali kayo ng pagkakaakala kay Guanzon bakit siya pumunta dyan sa Luneta. Siguro, base po sa intelligence report ni Guanzon, mukhang multo ang kasama. Mukhang ang dami pong ghost, mga kababayan. Oo, ghost rallyist. Si Guanzon, ha? Si Guanzon, tuso din yan eh. Ha? Tuso man daw ang matching na paglalangan din. Si Guanzon, talagang tuso. Ha? Mas magaling pa siya sa matching. Napag-alaman niya, putik. Siguro nakita niya yung posting ng isang yung Philippines Defense Forces Forum sa FB page. Nakita niya may isang lalaking sumisigaw, may isang nanonood, at may 3 pulis doon sa Gate 4. Sabi ni Guanzon, ay putik na yan. Wala akong makukuha dito. Wala akong makukuhang boto dito, mga kababayan. Kaya ang ginawa ni Guanzon, bit niya si Tokmol. O, tingnan nyo, dinosaur. Ha? Parang si Barney. Ha? Parang si yung kasamahan ni Barney, yung babae, yung maliit. Oo, yung kulay green. Oo, sasabihin lang ni Barney, I love you, you love me, we're a happy kurakot. Dala-dala pa daw niya si Lustay. Buhat-buhat pa. At least kayong mga Duterte, may representative kayo sa Luneta. Sino? Yung buhat-buhat ni Guanzon. Ano akala nyo? Kakampi nyo si Guanzon? Nilalaro lang kayo niyan para kuhanin ang loob nyo at iboto nyo siya. Naglalaro po siya. Oo, kung saan siya makakita o makakakuha ng maraming boto. Ayan po yan. Kaya kung ako sa inyo, itakwil nyo yan. Malas po yan. Magiging malas sa inyo yan. O dala-dala niya pa si at least may representative kayong mga DDS doon sa rally sa Luneta. O well represented kayo. Biruin nyo, ang laking dinosaur niya. Buhat-buhat pa niya si Inday. O, ba't di sinabi ni Guanzon, nandito na ako. At meron akong kasama, my very loving Inday Lustay. Ay, ang sakit, di ba, mga kababayan? Mga DDS, na butthurt ba kayo kay Guanzon? Akala nyo totoong kakampi ninyo? Nilalaro lang kayo niyan. O tapos pag nakakita siya ng oportunidad ulit, opportuniste. Ha? Opportunistic si Guanzon. Kung saan siya makakakuha ng points, doon po siya. Ha? Wala siyang kinakampihan except the Marcoses. Ha? Kaaway niya ang Marcoses O, di doon siya kay Tokmol. Doon siya kay Kakamping at Dilawan. O, kung saan talaga siya makikinabang. Tambaloslos si Guanzon. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye. God bless.